Hello guys, so ngayon po papag-aralan po natin ang Pascal. Magre-review po tayo ngayon kasi mamaya na po yung periodical. Wala pa akong review sa pagbasa sa stats pero kaya to. So ang unang lesson natin ay limit. So ito po yung form ng limit. Limit of f of x as x approaches c. So sabi dito na pag yung limit mo nag-approach sa C from the left side, tapos nag-approach sa C from the right side ay hindi equal, ang limit mo does not exist. From the left side, not equal sa from the right side. So, meron po tayong 8 na limit theorem. So, una po ay the limit of a constant is a constant itself. So, kunwari po, may limit ka po na lim as x approaches mga 7. Tapos, ang function mo po ay constant, kunwari 5. Ang sagot po dyan sa limit na yan ay yung constant mismo, kaya 5. Next po, the limit of x as x approaches c is c. So, kung meron ka pong lim as x approaches, sabihin natin 6, tapos x, ang limit mo daw po ay yung c. Kasi po, diba, i-substitute lang yung x magiging 6. So, 6 equals 6. Next po, yung constant multiple theorem. Grabe. So, ang ibig po sabihin nito na, kunwari, ang lim as x approaches, sabihin na natin 3. Tapos, meron tayong 5x. Yung 5 mo po ay constant. Tapos, yung x mo po, yung function. So, pwedeng sulat natin na 5 multiplied by the lim as x approaches 3 x. Pwede na po masulat dyan. So, ito is gagamitan natin ng yung second theorem na x approaches c ay of x is c lamang. So, ito, 3 lamang to. So, 5 times 3, 15. Yes. Go. Tapos, number 4, addition theorem. Alam nyo na to. So, hindi ko na isusulat pero kung may limit ka daw ng, kunwari, limit of x plus x squared, pwede mo silang paghiwalayin na limit of x squared plus limit of x. Gets ba? Tapos sa multiplication theorem, ganun rin. Pwede mo silang ipaghiwalay. Dito, pwede mo silang ipaghiwalay. Dito naman sa power theorem, ang ibig sabihin nito, kunwari, may limit ka ng x approaches, sabihin na natin 2. Tapos, x squared. Parehas lang daw siya sa lim x 2x. Tapos yung buong yan, squared. Yun yung ibig sabihin ng power theorem. Oh my goodness, mahuhulog yung camera. Tapos, sa radical theorem naman, pag kunwari meron tayong lim as x approaches 1, tapos meron tayong square root of x
pwede rin siyang masabi ng lim as x approaches 1, x. Equal lang silang dalawa yan. Yes. Mag-speedrun tayo kasi puyat na naman ako. Okay. Number 2. Ay, lesson 2. Ay. Lesson 2. Limits of some transcendental functions and intermediate forms. So, bale, tatandaan nyo na ito. Itatandaan nyo lang to na ang limit of e of x as x approaches 0 ay 1. Kasi yung x na yan, pag naging 0, anything raised to 0 ay 1. Gets? Dito naman pala sa ln saka sa log, pag yung base nyo naka-raise sa 0, ang sagot 1. Gets ba? Basta tandain nyo na lang to na pag 1 yung dito ng log sa ln, 0 yung lalabas. Tapos dito naman sa trigonometric naman, limit of x approaches 0 ng sin x, ang sin 0 ay diba? Ito yung 0. Ang coordinates niya 1, 0. Ito yung sin. So, ang sin 0 ay 0. Etc. Kasi may cos x pa, tan x, blah. Pero kaya nyo yung gamit yung kanina yung pinakita itong circle. Titignan nyo lang yung circle. I think allergic ako sa chalk kasi malapit na ako ubo. Pero okay lang yun. Tapos meron tayong special limits. Ito, tatandaan nyo lang tong tatlo na limit of x approaches 0 ng sin x over x, 1. Ito naman, 0. Ito naman, 1. Tatandaan nyo po, same yan na. Same. Bawal mag-iba na iba to sa iba yan. Bawal. Basta same sila. Speedrun natin to kasi gusto ko itong matulog. Intermediate form. So, ang ibig sabihin nito na kung meron kang gantong limit, gantong function, tas ang niya, pag directly substitute mo siya maging 0 over 0, ang tawag doon intermediate form. Pero ang tawag dito, hindi po undefined or blah yung sagot. May limit pa rin po siya. So, isa-solve po natin daw to. Kunwari, lim x squared minus x over x as x approaches 0. So, paano ma-solve po to? Una, ang gagawin po dito ay yung x squared minus x, pwede natin siyang i-factor. So, ng x. So, x minus 1. Kasi, tapos, over x. So, magka-cancel po yung x dito. Bro, magka-cancel po siya. So, ito na matitira mo as x approaches 0. So, yung x mo magiging 0 minus 1. Ang sagot dito ay negative 1. So, ang limit nito ay negative 1. Ay. Bro. Next, ito naman. Approaches 1 na. Hindi ko na isulat to kasi nakakatamad. So, square root of x minus 1 over x squared minus 1. So, dito, ang gagawin natin, pwede ka mag-rationalize. Pero, tatandaan mo na, ito ay, bro, difference between two
squares. So, ito, equal lang siya sa conjugates. So, pwede siyang masulat na x plus 1, x minus 1. Pwede pwede mo siyang masulat ng ganon. Tapos ito, plus to plus. Pwede mo siyang ma-rewrite rin gamit ng difference between two squares. Pero hindi naman two square. Pero pwede yan. Kasi ang square root ng x ay square root of x minus 1. Oh, ang haba. Bro. Over square root of x plus 1. Kasi ito is difference, conjugates ng, mag-conjugate sila. So, ang sagot dito is x minus 1. Tapos, pag in times mo to sa dito, ang sagot is yung ito. So, ito, saka ito magka-cancel. So, matitira 1 over, balik tayo dito, x plus 1. I mean, guys, pwede kayo mag-rationalize, pero pwede rin to. Times, times yung natitira na square root of x plus 1. So, kanina, wala mahulog yung camera. Kanina, x approaches 1. So, pwede na tayo mag-substitute. So, equals 1 over 1 plus 1, 2 times 1 plus 1, 2. So, equal dito ay 4. Yes. Guys, ito na yung best ko. Wala kasi akong tripod. Sagutan pa ba natin to? Sige, try natin. Ngayon dito naman rationalize tayo. So, square root of x minus 3 over x squared minus 9 multiplied by square root of x plus 3 square root of x plus 3. Ito magiging conjugate. So, x lang siya kasi ito times ito ay x. Minus ito times ito. 3 times 3, 9. X minus 9. Over. Bro, what? Oh, I think, bro, my square root dapat yung 3. Sorry, chat. Chat, I'm sorry. Ito magiging 3. Tapos x squared minus 9 multiplied by square root of x plus square root of 3. Tapos ito, pwede natin ma-rewrite into x plus 3, x minus 3. Yung x minus 3 dito, magka-cancel. So, 1 over yun. So, pwede ka na mag-substitute. X approaches 3. So, 1 over 6 times 2 square root of 3. So, pwede pa ito maging 1/12 square root of 3. Yan na yung sagot mo. Okay. Bro. Okay, next. Next tayo, lesson 3, continuity at a point and interval. Hindi ko to i-discuss kasi anong may gusto sa continuity. Pero sa types of discontinuity naman tayo. So, kung may limit ka, nag-exist,
Pag kaya mong i-substitute yung C doon sa limit, continue siya. Pero pag hindi mo siya ma-substitute yung C, which means like indeterminate siya, removable siya. Pero pag hindi nag-exist yung limit, pag hindi nag-exist, pag hindi pag hindi nag-exist yung limit, tapos pag approaching from the left ay not equal sa approaching to the right, jump essential siya. Pero pag equal naman sila, infinite essential discontinuity siya. Bro. So, yun lang. Yun lang sa limits. Guys, hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito. Test ko lang kung may ink yung ballpen ko nun. So anyways, sa part 2 yung derivatives, mas mahaba yung video na yun. Bye.